Welcome back po sa ating channel. Sa video to, mag-unbox tayo ng weapon light, yung stream light na ikakabit natin sa ating UDMC S5 DJIS. Ito yung stream light. Pag bumili pala tayo nito, so in-order ko siya sa Amazon. May option tayo dun na kung sa regular packaging or nakabox. So, mas pinili ko na lang yung nakabox para mas secured yung laman niya. So original siya. Check din natin yung mga specifications niya, saka yung mga kailangan nating tandaan para alam natin na legit yung nakuha natin. So in-order ko din siya sa mismong store ng Streamlight sa Amazon. Ito yung pressure pad niya, meron siyang serial number. Ito yung mga attachment niya para, or yung mga inclusions niya para may kabit natin. Meron siyang cable tie, 3M na double adhesive. Hindi ko lang alam kung makagamit ba natin lahat yan, pero malaman natin pag kinabit na natin. Itong model na to, with USB charging siya. So direktang isasaksak natin through cellphone charger itong USB outlet niya or inlet niya para mag-charge siya. So try muna natin itong flashlight. Nga pala, ito yung mga attachment niya na ikakabit natin. Unlock din siya. Stream light. Ito yung naka 45 degrees yung angle niya. Dito natin siya ikakabit. Tignan natin kung hanggang saan natin siya ipoposition. Kasi ayoko din na sasobra siya dito sa ating muzzle device or itong flash hider natin, dahil yung lens niya madudumihan pag pumuputok tayo. Meron siyang kasamang manual. Dapat na nasa packaging niya. Pero pinili na natin yung box. Ito yung manual niya. ProTac Rail Mount HLX. So HL means high lumens. Kasama din siyang Allen key or Allen wrench. Yan, sticker. So yung bolt natin, marami nang nakakabit na sticker ng Streamlight. So yung ibang pistols natin, yung Glock 19, yung Glock 43X, lahat siya naka-Streamlights. Medyo Streamlights fanboy tayo. Ito yung pang pressure pad, yung mga pang press natin dun sa rail. Tignan natin kung paano natin siya ikakabit. Check muna natin kung okay ba yung mismong weapon light natin. Kabit natin yung battery. Hopefully may charge siya. Ma-test natin. So yung indicator ng battery, so positive going inside. So yun yung Streamlight ProTac.
So may serial number siya. Panoorin nyo sa ibang video sa YouTube yung paano malaman kung fake ba or legit or original yung mabibili yung Streamlight. Depende rin dun sa serial number. May mga ibang palatandaan din. So para itong nabili natin, so direct din siya dun sa store sa Amazon ng Streamlight, kaya legit siya. Itong switch na to, pag inactivate natin o ginamit natin itong pressure pad, ito na ikakabit natin. So testing natin. So nakita niyo yung O-ring na color red, ayan yung para maging waterproof siya, watertight niya. So ito na yung magiging switch niya. Ito kung gusto mong stay on, no? Dito naman pag hinold mo lang siya, naka-on. Pag nirelease mo, mag-off. Nakakabit na rin yung para sa Picatinny rail niya, pero ang ikakabit na natin is yung M-lock. So ang positioning na gagamitin natin itong side na to, siguro dito, dahil isa sa plano natin lagyan ng folding stock adapter na folding to the left. So ito mapupunta to the left at meron tayong accessory dito on the right. At check din natin kung bakit talaga mas okay siya ikabit sa right side, although right hand dominant tayo, yung left hand natin yung nakahawak sa rail, at mag-push doon sa pressure pad. So para sa akin mas okay na ilagay siya on the right side para mahawakan natin ng maayos yung rail at hindi babangga kung dito. Kailangan natin tanggalin itong Picatinny. Liwagan lang natin. So, na-release na siya. Tatago natin to just in case gusto natin siyang ilipat sa pwedeng dito sa ibabaw, pero impossible yun dahil mabablock yung sight ng ating red dot. Or ikakabit natin siya sa isang rifle natin na MiG-22, pwede natin siyang i-attach sa Picatinny. May adapter tayo, magagamit pa rin naman natin to kung sakaling ililipat natin siya sa ibang project natin. So ngayon set aside natin siya. Kunin natin yun sa M-lock para hindi misplace tong Picatinny natin. Ito yung ibabalik natin dun sa plastic. Ito yung screw niya. Assemble muna natin yung M-lock, set screws niya. Magkaiba yung mga sizes niya. Itong maliit na ma-attach siya mismo dito. So lagyan na natin ang stand rifle natin. Anyway, safe to check na to prior to filming, pero safe to check natin ulit. No rounds in the chamber.
natin siya planong ilagay. Check natin kung paano. Siguro magiging paganyan siya, pabaliktad. Dahil kung ikakabit natin to, magiging paganyan siya. So hindi, dito siya. So ikakabit natin dito yung M-lock na attachment niya, yung weapon dentist dito. So kalasin muna natin ulit kasi medyo malikot yung wire. Kabit natin to muna, makita natin yung positioning niya. Ito yung screws lang, yung mas maliit na screw yung naka-attach doon sa flashlight. Meron na rin siyang mga Loctite kaya hindi na natin siya papatakan. Walang nakasulat dun sa manual kung anong torque value. Hipitan lang natin siya ng tamang hipit lang. So from here naman, ito naman yung M-lock to the railings na natin sa handrail. Ito yung screw niya dito sa labas, yung M-lock screw. Yabang lang natin na ganyan. So, igigina natin siya dito. Dito natin siya ilalagay. So, isang screw dito, isang screw dito. So, gigitna siya. Naka-Loctite naman siya kaya tingin ko hindi naman siya gagalaw. So ikakabit naman natin yung remote switch or yung pressure pad. Sinisip ko dito. Pwede pa ganito. Kung sakaling gusto nating buhayin tong
site natin, accessible pa rin siya. Ikakabit natin ito. Medyo challenge lang kasi mas mababa yung part na to, na wala siyang pikatinid sa middle part. Pero sa tingin ko magagawa natin ng paraan. Silipin natin yung red dot natin, baka nag-interfere siya dun sa site.
So ito yung best position natin. Hindi siya umabot dun sa pwedeng labasan ng flash. Kasi kung ilalagpas natin siya dito, baka dumumi lalo yung lens niya or lumabo. So inatas natin siya ng konti para dyan sa posisyon na yan. Yung remote switch, yung pressure pad, sa ganitong posisyon natin nilagay. Medyo naka-incline lang siya ng konti kasi walang picatinny sa part na to, pero meron siyang kinapitan. Yung wire natin sakto naman siya, hindi naman siya naging sagabal, hindi natin siya kailangang itak dito sa hand stop. Ito yung ilalak lang natin siya dito para hindi na siya umusod. Meron lang siyang haharang dun sa part na yan. So ayun yung kinabit natin, Swimlite na front top rail, High Lumen X or HLX. So yun yung naging position niya.